si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga Grabe. taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Ang autopsy po ni Yusek Cabral may resulta na. Yan, aalamin natin yan kung ano po ang naging resulta ng autopsy nitong si Yusek Cabral. Ipapakita natin yan dito sa vlog natin ngayon. At pangalawa na ating ire-react at ipapakita ay meron pong nakakuha ng video ni Yusek Cabral bago ito pumanaw sa mismong lugar na sinabi nilang doon po nahulog itong si Yusek Cabral. Panoorin natin yan mamaya at tayo po ay magre-react. Okay? Kung legit ba yan? Tama ba yan? Okay? Papakita ko sa inyo yan lahat. At heto, last but not the least na ating pag-uusapan, heto pong si Mike Defensor, no? Dating congressman, nagsalita na patungkol po dito sa issue ni Yusek Cabral, no? At ang matinding sinabi dito ni Mike Defensor ay marami pang tao na delikadong pumanaw. Kasi po, ang pinagbabasihan po dito ni Mike Defensor, etong pagkamatay ni Yusek Cabral. Sa tingin ko the way I analyze it, itong si Mike Defensor ay hindi po naniniwala na nadisgrasya nang nahulog itong si Yusek Cabral ng disgrasya lamang. Okay? Marami sa taong bayan ang naniniwala na itong si Yusek Cabral ay sinadya itong pumanaw. At dahil sa nangyari dyan kay Yusek Cabral, delikado raw na marami pang magiging magaya ni Yusek Cabral. Iniisa-isa ni Mike Defensor yung mga pangalan na delikado itong mga taong ito dahil pagbabasihan yung nangyari kay Yusek Cabral. Malalaman ninyo mamaya kung sino itong mga taong itong delikado. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. But first, paki-like muna at saka paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Importanteng mag-like and share guys. Importanteng mag-like and share. At sa mga first time dito sa aking YouTube channel, dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? Pindutin nyo lang ang subscribe button. Libre lang yan ha. Subscribe na. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Unahin muna natin itong mga balita. Ito. Nag-trending ito kanina. Okay? Ang resulta ng autopsy nitong si Yusek Cabral. The official autopsy shows that former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral died from blunt traumatic injury. Okay? Ito po yung resulta. Ang resulta raw ay blunt traumatic injury consistent with a fall along Cannon Road in Tuba, Benguet. Kasi ang nakikita raw doon sa mga nagkakandak ng autopsy ay consistent raw. Kasi syempre, kapag mahulog ka doon sa bangin, tapos itong bangin na ito, hindi po ordinaryong bangin ito meron pong mga big rocks under it. Okay? So meaning, kapag mahulog ka sa bangin dito, hindi lang ito mga kahoy o merong mga plants or mga trees under it,
kundi delikado kasi merong mga hard rocks. Okay? So kaya raw ang mga sugat o yung mga buto na nabali sa kanyang katawan ay consistent raw sa pagkahulog. Yan ang sabi ng nag-o-autopsy ha. Yan ang kanyang sabi. So ngayon, pinagbabasihan natin itong istorya nila, okay, sa mga nag-autopsy. Ang sabi dito ay the procedure was conducted on 20th of December and witnessed by her husband. So nandyan pa yung asawa ni Jose Cabral. So sa tingin nila walang foul play. Ang mga na-damage sa katawan ni Jose Cabral ay naniniwala sila na ito po yung dahilan sa pagkahulog niya. Kung ano man yung mga nabali sa kanyang katawan at nasugat sa kanyang katawan, sa kanyang ulo, sa kanyang mukha ay consistent. Okay? So malinaw yan ha. Yan ang update. Ang tanong, naniniwala ba tayo dito o hindi ba tayo naniniwala dito? Mamaya, mag-react ako dyan. Sabi pa dito, autopsy confirms cause of death for former DPWH Undersecretary Cabral. Ito, dediretsuhin ko na sa inyo. Sa totoo lang, honestly ha, kung tatanungin nyo ako kung naniniwala ako o hindi. Honestly, kung pagbabasihan natin yung autopsy sa labas ng bansa natin, yung example sa Amerika, parang malabnaw eh. Siguro inautopsy pero hindi masyadong malalim na pagka-autopsy. Yung talagang meron talagang involved na mga special na autopsy na malalim. Okay? Yun ang aking Basing on the autopsy, yes. Siyempre kung mahulog ka dyan, may bali-bali talaga ka. No? Pero ang pinakaunang tanong, kasi basing on the autopsy, kinunclude nila kaagad, no? Kunin ko muna ito. Kinunclude nila kaagad na disgrasya or foul play. Walang foul play, okay? Kinunclude nila kaagad. Ang sa akin naman, naniniwala ba tayo na disgrasya, nahulog si Jose Cabral doon? O tinulak siya? May nagtulak sa kanya? O nagdepresyon siya? Siguro nalungkot. Sa sobrang lungkot niya, mas pinili niya na tapusin na niya ang kanyang buhay, kaya ginawa niya yan. Di ba? So, basing on the autopsy, yes, halatang nahulog siya. Yes, nahulog. Pero, hindi mo kasi masabi na walang foul play. Ang dapat nating malaman, ano ang mga nangyari bago nangyari ang insidente. May ka-chat ba siya sa kanyang cellphone? May kausap ba siya nung nangyari ang insidente? 'Di ba? Meron pang isang tanong. Sigurado ba tayo na yung katawan ni Jose Cabral sa ilalim ng bangin ay bago siya nahulog doon, buhay pa siya? Kasi hindi natin alam, no? Posible lang to. I'm just imagining things, no? Out of the box. Ano bang ibig sabihin imagining things out of the box? Hindi ko pagbabasihan ang pagpanaw ni Jose Cabral doon lamang sa lugar ng anong tawag ng lugar na yon?
Kenyo, ano yun? Basta, may lugar yun, di ba? Ah, mamaya, ano natin yan, i-announce. Oh, kasi ako po, no, pwedeng, pwede pong patay na siya nung hinulog siya doon sa bangin. Pwede, di ba? Oh, na dinala lang siya ng isang sasakyan, ah, kasi marami pong mga ganyang cases eh. Pinatay sa ibang lugar, tapos doon lang hinulog. Pwedeng ganun. Kasi kung pagbabasihan mo yung statements ng driver, alas 3 pa ng hapon niya pinabayaan doon sa location. Tapos nagpapagasolina siya, after 2 hours, binalikan niya doon sa location, wala na raw si Jose Cabral. So ang pinakauna kong tanong, anong nangyari within 3 p.m. to 5 p.m.? 2 oras 2 oras yan. Anong nangyari kay Jose Cabral within that 3 to 5? Bakit nahulog siya? 'Di ba? Okay, let us say sinadya niya na iwanan mo muna ako dito kasi mag-contemplate muna ako kung tatapusin ko na ba yung buhay ko. Hindi, kasi sabi nila baka ano raw ginurgur niya ang kanyang sarili. Parang malabo naman. Kasi pumunta nga tayo doon sa yang lugar na yan para mag-relax kasi yan ang sabi nila, di ba? So parang hindi siya tukma, hindi siya consistent. So I hope naman guys, what do I mean by this? I hope ang ating gobyerno, ang authorities ay hindi lang ninyo pagbabasihan ang insidenteng ito sa lugar kung saan siya doon namatay o nangyari. Dapat alamin nyo rin kung what happened before. Kung pwede pa nga, alamin natin 1 week, okay? Pinakamataas, 1 week. Okay? Baka atin pong subaybayan ang 1 week before nung nangyari itong insidente na to. Anong mga activities, events, mga ginagawa ni Jose Cabral. Okay? Para to be sure nasaan siya yung 1 week before bago ito nangyari. Kasi posible yan na merong mga kausap, ka-text that will lead to our mga hint natin na pwede nating pagbabasehan. Okay? So yun lang po sa akin. Ito pa yung isang balita patungkol dyan. Sa Nightline News naman, sanhi ng pagpanaw ni ex Jose Cabral, blunt traumatic injury. Yan ang sabi nila. So walang ibang chine-check nila ay yung talagang paghulog lang, nung nahulog lang, no? Blunt traumatic injury na tugma sa pagbagsak ang sanhi ng pagkamatay ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Ito ay isinapubliko sa autopsy na isinigawa ni Police Major Nolan Genova, pinuno ng autopsy team ng PRO Cordillera Forensic Examination. Blunt traumatic injury ang sanhi ng pagkamatay ni ex-UC Catalina Cabral. Okay. So meaning to say, stop na kagad. Case closed na ba ito? Dahil basing sa autopsy, sasabihin na nila dito na case closed na yan, Don Mar. Case closed. So aksidente. Gusto kong malaman kahit ito na lang. Aksidente o tinapos niya yung sarili niya? Ayaw kong bagitin yung word.
tinapos yung sarili niya o na-aksidente, na-slide or ano, napalid ba sa hangin? Kahit yun lang. So, kailangan pa ito ng thorough investigation prior to the day na nangyari ito. 'Di ba? Nangyari ito kahapon, Friday. Okay, Friday. Yes, tama ba? Friday? Yes, Friday. So, anong nangyari sa Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday, Saturday, Sunday, last week? Yun ang tanong. No? I-check natin yung cellphones, i-check natin yung activity, i-track natin yung mga event niya kung saan siya pumunta. Yeah? Kasi, alam mo, ang dami pong kung pagbabasihan mo ang kalagayan ni Jose Cabral, marami po siyang nalalaman patungkol po sa pinakamalaking skandal na nangyari ngayon sa Pilipinas. Imagine niyo yan, ha? Coincident ba talaga na ngayon pa talaga siya maaksidente? Kasabay ng the biggest corruption scandal na involve ang kanyang pangalan? Yan ang dapat nating pag-isipan. Kasi po, kung ikaw, you are desperate to clean up the mess. Ito, kung desperado ka para linisin mo yung sarili mong kasalanan, you will do everything. For example, itong taong ito, may kinalaman ito sa anomalyang ginagawa ko. Lilinisin ko. Oh. Gusto ko pumanaw yung taong na yan na yung pagpanaw niya ay parang aksidente lamang para wala ng question. O, di ba? Pwedeng ganun. Kasi ito lang analysis ko lang, magtataka ka talaga bakit ngayon pang sa dami-daming taon na nagdaan bilang nagtrabaho ito sa gobyerno, bakit ngayon lang siya pumanaw, di ba? Oh. Ito pa. Etong video na ipapakita ko sa inyo, ha. Itong video na ito, hindi ko alam kung kanino to galing, pero kumakalat na ito sa social media at pati sa mga mainstream media, binalita na itong video na ito. Na kayo nang humusga, ha. Natagpuan raw itong si Jose Cabral na umupo dyan sa Kenyo Road. Kayo nang humusga kung si Jose Cabral ba yan? Legit ba itong video na ito? Okay? I-play natin. Yan. Yan. May music kasi. Yan. Si Cabral raw yan. Courtesy of Elite Dakar. Dashcam raw yun ng motor o sasakyan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Kumakalat ito. Pero parang hindi ako naniniwala dito sa video na ito, ha. Kasi ang nakalagay po ditong oras, ito, lakihan ko. Ang nakalagay po ditong oras ay, ayan, December 18, ito, 12 yan, December 18, 2025, alas 10 ng umaga, 10:15 in the morning. So parang hindi tukma sa statement ng driver. So meaning to say, sino ang nagsisinungaling? Itong video na ito or yung driver? Okay? Dalawa lang yan. Kasi dito sa video na to, kung totoong si Jose Cabral yung nakita natin, bakit alas 10 ng umaga? So meaning to say,
nagurgur itong si Jose Cabral earlier than 3 o'clock? Pwede. Kung totoo itong video na ito. Kasi nagdududa pa ako sa video na ito eh. Baka kamukha lang ito ni Jose Cabral. Okay? Pero posibleng totoo rin ito. 10 o'clock ng umaga. Meaning to say, ginurgor ito kung totoo man itong video na ito, meaning ginurgor ito ng maaga pa ng alas 3 na parang dinisguise lang nila na nawala. Tapos itinapo na pala doon ng mga alas 6 ng gabi, yung wala ng medyong tao. Di ba? Hindi natin alam. Tapos, kumuha sila ng police, assuming 7 o'clock, hinanap raw, tapos nakita pagka alas 8 ng gabi. I mean, di ba? Yan. Nakapagtataka, ang dami pong questions na tinatanong ngayon ng taong bayan patungkol dito kay Jose Cabral. I hope mali tayo, no? At tama yung mga nag-o-autopsy na no foul play. Okay? I hope tama yun na no foul play. And I hope mali tayo. Pero heto yung opinion ni Mike Defensor patungkol diyan sa nangyari kay Jose Cabral. Kung totoong ginurgor itong si Jose Cabral, marami pa raw pwedeng gurgurin. At heto yung mga pangalan na ito na babanggitin ngayon ni Mike Defensor. Pakinggan natin lahat. Si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, Diba? Siya na sabi niya. Kasi yung mga tao na binanggit ni Mike Defensor, ito yung mga taong alam nila na ang mastermind gumagawa ng kalokohan. In order for them na ma-safe yung mga mastermind, gugurgurin nila ang mga tauhan nila na involved dito. Yung mga binanggit ni Mike Defensor, grabe guys. Talagang nawala. Sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. Kayo po ay nakasubaybay sa issue ng flood control at marami din po kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Ano na po, Kong, ang inyo pong assessment lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon magmula sa Blue Ribbon Committee, sa Independent Commission on Infrastructure, sa ICI, talagang questionable sa akin yan from day one. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura, ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical dyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bonoan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi ang pinayagang lumabas no? Dapat immediately inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man. Kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya yung pag-cancel ng passports sa pamamagitan ng hukom, o kung anumang korte. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos itong si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan
I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, nasabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung ano mang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, no, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam sa Sorsogon. So meaning to say, meron na po silang mga pinagbibintangan pero hugas kamay sila. Yung mga nabanggit ni Zaldico. O, sino yung nabanggit ni Zaldico? Si Martin Romualdez, Sandro Marcos, Liza Marcos, si BBM. Eto ba yung mga hugas kamay? Nagtatanong tayo. Kasi po ang itinuturo nila na mastermind si Zaldico. Grabe. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script. Correct. Itong si Mike Defensor, huwag na tayong umasa na makulong si Romualdez, si Sandro Marcos, si Liza Marcos, at si BBM. Huwag na tayong umasa. Kasi ang script po nila, si Zaldico ang mastermind. Yan. Na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Di ba binanggit na, sabi dati si Traigi Bolaibar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-aprobano ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan na yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga to hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Teksay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera, kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung nagdi-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol lang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Zaldico ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, no, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung malilit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya na magsalita si Saldico, di ba nabasabi ni Saldico,
nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw nilang kunin yung kanilang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain illegally. O, si Cabral, nagsalita. O, yung kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Bureau Rubin Committee. Opo, nabanggit po ninyo. 'Di ba? Marami po ang mga sabi-sabi patungkol dyan sa patahimikin, patahimikin, patahimikin. Dalawa lang yan. It's either maniniwala tayo na totoong ang plano ng mga mastermind ay patatahimikin itong may alam, o kusa ito mga nagurgur na nagurgur lang sila ng kanilang ng aksidente o kanang sarili. Malakas ang kutob natin dyan, mga taong bayan. Malakas ang kutob na gusto yang patahimikin. Di ba? Naalala nyo noong usap-usapan na si VP Sara ang isusunod nilang gurgurin? Di ba? Dumating sa point yun. Nanganganib ang buhay ni VP Sara dahil may gusto raw gumurgur sa kanya, si VP Sara. At si VP Sara, may mga intelligence yan. At alam ni VP Sara kung sino ang gustong gumurgur sa kanya. Anong ginawa ni VP Sara? Sabi ni VP Sara, kayong mga gustong gumurgur sa akin, kapag magurgur na ako, may binibili na ako na tao na kapag magurgur ako, gugurgurin rin ng taong ito yung mga gumurgur sa akin. Yan ang sabi ni VP Sara. Kumbaga, sabi ni VP Sara, hindi po ito pagbabanta. Kasi hindi naman kayo magugurgur kapag hindi ako magurgur. So, in the first place, wag nyo akong gurgurin para hindi kayo magurgur. Diba? Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. So, itong mga taong ito, di umano, sila ang nagsabi, hindi ako, capable raw na kung ano yung lilinisin nila, lilinisin talaga nila para lang magmukha silang para magmukha sila na walang kasalanan. You better think twice. Kasi na-mention dito ni Mike Defensor kung sino yung mga taong delikado na dapat nilang linisin. Ito, panoorin pa natin. Si Gutesa, Kong, isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaaring sapitin ni Sergeant Orly Gutesa? Kinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila. Para na lang sa Pasko at para na lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Ang wino-worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, etong dalawa, si Mark Teksay, at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So, siyempre, nakalista yun sa dalawa. Ito, galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. Grabe. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito Correct. na galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldi ko. Alam so, yung na. sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam, si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandyan ang DSWD, nandyan ang Department of Health. Siguro ako, pinakialaman din yan nila Congressman Saldi ko bilang siya nung chairman
kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman doon sa DPWH, si maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunoan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman at may nakukuha akong mga bali-balita na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Correct. Kayo rin po ba ay may agam-agam? Opo, ay naayos lang Check, natin. check. Ayan, 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 okay, ayan. sige, go ahead. Bago lang si partner Okay. Admar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari ring sapitin ni former Congressman Bonoan Former Secretary Bonoan. Delikado rin yan. Yes. ng Department of Public Works and Highways? Dahil sabi po ninyo, siya na lang ang na bukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan. MJ, kasi siyempre, katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol, o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga Grabe. taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. Grabe, Kasi guys. makikita mo naman, di ba, Admar, MJ, nagsalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Nung si Saldi, ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, 7 araw, nagkaroon ng kaso, na-cancel yung passport, tapos hinahabol na nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabuuan ng script na ginagawa nila, na meron talaga silang, kumbaga, pagtatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya, nagbanggit ng mga congressmen. May narinig ka na ba tungkol doon? May nakasuhan pa doon? No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hanggang sa ngayon, walang kaso na naipataw sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso. Pero pag chinek mo, wala talagang kaso. Walang sinasabing, in fact, ang sinabi pa ng ICI kay Speaker Martin Romualdez, ay wala silang nakikita ang pagkakamali sa kanyang role o sa kanyang pamumuno bilang Speaker ng House of Representatives. Ayan, so grabe guys ha. Grabe itong analysis nitong si Mike Defensor. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kung ganyan na po ang kalakaran ng ating gobyerno ngayon, itong ating bansa, lahat na lang dinadala nila sa kapangyarihan. Oh, gagamit sila ng tao ha. Ito yung nangyari ha. Gagamit sila ng tao kapag mabubuking sila sa kanilang kalokohan. Oh, lilinisin nila yung mga tao nilang ginamit nila. That's the sad reality ng ating bansa. And huwag kayo mawala ng pag-asa. The only solution to this problem na sinapit ng ating bansa ngayon, walang iba. Vote wisely. Iboto natin si VP Sara para maibalik natin ang dangal ng ating bansa. Sa sobrang talamak na korupsyon ngayon sa ating bansa, marami na po ang mga taong pumanaw. Grabe. Kaya mahalaga guys, na ibalik natin ang mga Duterte para naman kung sa ganon,
ay wala na pong mga mabibiktima dito sa mga kalokohan nila. Okay? Guys, mag-comment kayo, mag-react kayo. Ano ang masasabi ninyo sa gobyerno natin ngayon? Tama pa ba ang kanilang mga ginagawa? Ilatag nyo ang inyong opinion dyan sa comment section at babasahin natin. Okay? Paki-like at saka paki-share itong ating video, itong ating vlog para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa tunay na mga pangyayari ngayon na nangyari sa ating bansa. At sa mga first time lang dito sa aking channel sa Donmar TV, please consider na isubscribe nyo kung nagugustuhan nyo ang ating vlog. Kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Ha? At kung nakasubscribe kayo sa akin, kung pindutin nyo ang subscribe button, updated na kayo sa mga trending na balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.